Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kapag katabi mo ang tatay mo, sabihin mo, Happy Father's Day. Katabi mo masaya ba kayo na siya ang naging tatay mo? parang ayaw niyo maniwala, tatay ko ba to? Pero kung titignan po natin, talagang no choice tayo. Unang-una, dahil yan ay binigay ng Panginoon sa atin at yan po ay pagpapakita na ang ating pamilya ay pinagpapala sa pamamagitan through our Father. Tama pa ba? Dahil sa ating mga tatay. At sa marami pong pagkakataon, hindi po natin masasabi na ang tatay ko magaling, ang tatay ko mabuti, ang tatay ko ay matuwid. Hindi naman talaga lahat ay perpekto. Pero dahil bilang isa kang Kristiyano at lalong ang tatay mo ay Kristiyano, ay tunay na matatawag na righteous father o matuwid na ama. Ang matuwid po, pag pinag-uusapan po sa Biblia, hindi po yung magaling. Hindi po yung laging sinasabing mabuti, nagbibigay, nasusustain ang mga pangangailangan ng mga anak o pamilya. Hindi po pinag-uusapan lagi po yun. Pero dapat po yun po ang katangian ng ama. Pero po, pag sinabing pong righteous father, iba po yung sinasabi ng Biblia. Kaya ngayong umaga po ang ating mensahe ay matuwid na ama o righteous father. Katabi niyo ba yung tatay niyo? Masasabi niyo ba na ang tatay mo yung matuwid? Kasi nga, pag pinag-uusapan ng matuwid, Pastor, dapat yan talagang walang bisyo, at talaga yan ay mabait, dapat yan ay talagang maaruga. Ano po ang sinasabi? Pag sinabi pong righteous o matuwid, ang sabi po dito sa Kawikaan 20 verse 7, ito po ating key verse, ang taong matuwid ay walang kapintasan, mapalad ang mga anak niya kung siya ang kanilang tinutularan. Ibig sabihin, ang pagiging matuwid po ay isang bagay na kung saan dapat makita sa isang ama. Lalo po pag ikaw ay mananampalataya, you are a righteous person. Kaya nga si Abraham, itinuring matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya nagiging righteous ang isang tao sa pamamagitan ng faith niya sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Kaya nga mayroon din po sinabi na sa pamamagitan ng pagkatakot mo sa Panginoon, kaya tayo nagiging matuwid. Ibig sabihin po, yung ating relasyon sa Panginoon ang nagbibigay o nagbubuklod sa atin upang ang isang ama, lalo po isang ama, ay matawag na matuwid. Ano po ba ang posibleng bagay na makukuha natin mula sa isang ama kapag namumuhay siya ng kabutihan o righteous? Di ba? Kasi may mga benefits yan, may mga benepisyo. Pag ang isang tatay ay namumuhay mula, ayon po sa salita ng Diyos at pananampalataya, may benepisyo po yan. Masasabi mo ba ng mga anak ngayon, na dahil ang tatay mo yung mananampalataya, ang ganda ng epekto sa pamilya. Ang ganda. Kaya nga po, pag ang isang asawa po na babae at may asawa siyang lalaki, siya nagdalan sa pananampalataya, ay mapalad. Kasi po, bihira po sa mga tatay ang nangunguna, lalong-lalo po sa pananampalataya. Kasi mostly sa mga tatay, may Kristo rin sila tuwing linggo. Kaso doon sa sabungan nga lang, yung Kristo nila. At meron din mga bagay na hindi talaga pinangungunahan. Kaya po mapalad ang asawa na isang Kristiyano sapagkat pamamagitan ng pananampalataya, itinuring siyang matuwid. A righteous father o matuwid na ama. Sa madaling salita, ano natutunan natin mula sa isang ama na namumuhay sa kabutihan? Ano po sabi dito sa Kawikaan 4:1-2? Mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Mabuti ang itinuturi kong ito, kaya huwag niyong ipagwalang bahala. Lalo po pag ang isang ama ay matuwid o mabuting ama, yan po ay laging nagbibigay ng payo sa mga inunutuwid niya. At sinasabi po sa atin dito, merong kabutihan yung pagtuturo ng mga ama. Lalo po pag ito ay righteous father. Kaya po, mapalad po ang anak at ang ina na ang tatay nila ay tunay na namumuhay ng matuwid. Kasi hindi po kaya pong bayaran ng pera yan. Kasi marami pong mga anak at asawa na nasusustain niya ang kanilang mga pangangailangan pero hindi yun
nagiging dahilan ng kanilang kasiyahan o kagalakan ng isang pamilya. Hindi ko po sinasabi na ang tatay wag na mag-sustain. Pero madalas yan po ang ginagawa po nilang pagpapakita ng isang matuwid na ama. Yung ibigay lahat ng pangangailangan mo, ano man ang bilhin mo, nasa yan, okay na yan. Kaya ang tingin sa kanila, material things sa isang ama. May nagtanong nga na teacher sa ganon, sa isang bata, mga 5 years old. Ang sabi nung teacher, magbanggit kayo ng katangian ng ama nyo, na nagre-reflect sa ama nyo. Ang sabi ng tumayong babae, ang tatay ko po ay mapagbigay. Ayan, hindi palakpakan. Hindi. Ang tatay ko po ay mabait kasi lagi po siyang inaalagaan po kami. At yung huli na isang batang lalaki, ang tatay ko po ay attache case. Gulat lahat. Bakit mo nasabi? Kasi po ang tatay ko, trabaho lang ng trabaho. Pagdating sa bahay, ibababa attache case. Kinabukasan, papasok, dala ang attache case. Lagi pong trabaho ng trabaho. Kaya po mahalaga po bilang ama, yung pagiging matuwid. Hindi lang po sinasabi dito magiging perpekto kang ama, kundi sinabi ko, lagi ko po inuulit, ikay may pananampalataya. Kaya itinuring po ang taong matuwid because of his faith or her faith. Kaya po, hindi to pagalingan, magaling ka, mataas ang trabaho. Hindi po. Ito po sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Sapagkat ang kanya ibinabahagi, itinuturo, ay tunay na magbibigay ng paglawak na pangunawa. Kaya unang-una po, ano ang mabuting aral na itinuturo ng isang ama na matuwid? Unang-una, itunuturing niya ang tamang aral na nagbibigay buhay. Alam niyo po, maraming ama, hindi po ito ang itinuturo. Pero pag ang isang ama ay righteous o matuwid, ang unang itinuturo niya yung tamang aral na nagbibigay buhay. Ano po ba yun? Ito yung bagay na kung saan mabubuhay ka. Na kung saan mabubuhay ka na ayon sa layunin ng Panginoon. Ayon, may purpose sa buhay mo. Lalong-lalo na po ngayon, mga kabataan, mga anak, may ama nga sila pero hindi itinuturo yung tunay na buhay. Tumanda sila na walang, parang sinasabi, makakalungkot, tumanda na walang pinagkatandaan. Sabihin, hindi na pahalagahan ng buhay. Kaya sinasabi din sa Bible, kapag ang isang tao walang pananampalataya, ang buhay mo walang kabuhay-buhay. Kaya ang isang matuwid na tatay, itinuturo nito yung tamang nag-aral na nagbibigay buhay. Ano po sabi sa Kawian 4:4-6? Tinuruan ako ni Ama, sinabi niya sa akin, anak, ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo ko. Sundin mo ang mga utos ko at mabubuhay ka ng matagal. Pagsikapan mo magkaroon ng karunungan at pangunawa, huwag mong kalilimutan ang mga sinasabi ko at huwag kang ihiwalay dito. Huwag mong tanggalin ang karunungan, sa halip pahalagaan mo ito dahil iingatan ka nito. Inuturo ng isang ama matuwid na tamang prinsipyo na nagbibigay aral sa atin. Ano po ba yon? Ang salita ng Panginoon. Kaya po pag ang tatay mo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, sumasama sa mga paglilingkod dito sa atin bilang ama, mapalad ka. Kasi mostly ang itinuturo sa iyo ay nagbibigay buhay. Kaya kayong mga anak, mga nasa loob po ng pamilya, na kung ang tatay mo ay tunay na may pananampalataya, hindi kayo natutuwa. Ang mostly binibigay sa iyong payo galing sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kasi makakalungkot, maraming tatay po, hindi mga Kristiyano. Imbis na pigilan ng mga anak sa buhay na makasasama, sasabihin pa, tayo-tayo na lang ang mag-inom kaysa mag-inom ka pa sa labas. Tinuturo yung buhay na kung saan hindi nila alintana for the next future nila. Ito ba yung magbibigay buhay o ito pa magiging dahilan na madali silang mamatay? A righteous father, laging iniisip yung karunungan na mula sa Diyos. Kaya sabi dito, ingatan mo ito. Huwag mo iwawalay sa iyong paningin, sa iyong pag-iisip, sapagkat ito yung magdadala sa iyo ng tagumpay at tamang buhay. Nais ng isang ama na isa puso ang katotohanan na galing sa salita ng Panginoon upang sa ganon, mabuhay tayo ng naaayon sa salita at kalooban ng Diyos. Sundin natin. Kasi marami kasi mga anak din at itinuturo na rin ng ama yung tunay na buhay sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon.
tinitake for granted nila. Alam niyo po, mahalaga po yan. Kasi po, darating ang panahon, lahat ng itinuturo sa iyo ng mga tatay, masasabi mo pagdating, ay, ito yung tinuro sa akin ng tatay ko. Buti na lang. At sinasabi nga po dito, ang karunungan ng ama ay tunay na huwag mong kalilimutan. Yung karunungan, lalo nga righteous father nga, yung karunungan nito galing sa salita ng Diyos, huwag mong kalilimutan. Wag po nating take for granted. Bakit? Kasi nga, darating ang panahon, ngayon pa lang sinasabi, ay, hindi ko pa kakailangan yan. Darating ang panahon, yung sinabi sa'yo ng tatay mo, magbe-benefits ka. Naikwento ko na ba sa inyo yung isang mag-ama? Yung anak po kasi, hindi masinop. Kung naalala niyo po yun, tinuruan, hindi siya masinop sa bahay. Makalat. Lagi siyang tinuturuan ng ama niya, anak, maging masinop ka, maging maayos ka sa iyong mga gamit. Hindi, lagi galit pa rin siya, ligpit pa rin lagi siya sinasabihan ng tatay niya. Darating ang panahon, mapapakinabangan mo yung sinasabi ko sa iyo. Nung siya nakatapos ng pag-aaral, at naghahanap siya ng trabaho, punta doon siya sa siyempre, aanin siya ng employer niya, ng boss niya. Interview. Habang siya ipapunta doon sa interview, nakita niya yung mga sa upuan, ang daming kalat. E di, nasanay siya sa turo ng tatay niya, huwag kang maging makalat. Alam mo ba, cleanliness is close to godliness. Sabi ng tatay niya, nilinis niya. Kasi yun ang sinabi ng tatay niya. Hanggang, walang epekto sa kanya, nilinis niya. Nung siya'y tinawag yung pangalan niya, papasok na. Kunyari, si Juan, pasok na siya. Di pag-upo niya, payag ka ba sa ganitong sweldo? Di pa siya ini-interview. Ganito sweldo mo Tapos, kailangan gusto mong pamasok. Anong benepisyo na gusto mo? Nagtaka siya, bakit po tanggap na agad din niyo pa ako ini-interview? Ang sabi ng boss niya, nung bago ko palang pumasok dito, nakita namin, dilinis mo yung lugar na makalat. Ibig sabihin, may pagpapahalaga ka sa kumpanya. Ano nakita natin? Minsan yung mga payo ng ating mga tatay, hindi po natin siniseryoso. Pero minsan, katulad na kwento ko, darating ang panahon, magagamit mo yan. At masasabi mo, tunay ang itinuturo ng tatay ko ay alin? Aral na nagbibigay buhay. Kaya wag po natin kalimutan yung mga bagay na itinuturo. Lalong-lalo na po kung ang tatay mo ay a righteous father. Hindi ko po sinasabing righteous lang, tsaka mo susundin. Lalo na po kahit hindi righteous yung tatay mo. Kasi sinabi rin po sa Bible yan. Igalang mo ang iyong mga gulang ama't ina. At may pagpapala at merong may blessing na sinasabi ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi sinasabi kung mabuti man o masama ang iyong tatay. Kung lalo na kung matuwid ang iyong tatay, ano yung ibinibigay nito? Kaya inaasahan para siyang ama na ituro sa kanyang mga anak talagang yung salita ng Diyos. Alam niyo po, yan po ang di natin mas mahigit pa sa pera ibinibigay mo sa anak mo. Naalala ko po ang lola ko bago mamatay. Nakakalungkot lang. Ang sabi niya, Apo, bago ako mamatay, gusto ko makita yung mga tito mo na nagbago. Kasi may mga bisyo po Alam niyo, kahit sana nabago na sila, kahit hindi nila ako bigyan ng marangyang mga bagay, basta mabago lang sila. Nakakalungkot. Sad to say, namatay siya, hindi po nagkaroon ng katuparan. Ano po sinasabi sa atin? Ang pinakamagandang ibigay, lalo mga tatay, ay ang salita ng Diyos. Na kahit wala na tayong mga tatay, kapag yan ay ibabad sa salita ng Diyos, panatag ka. Amen? Panatag ka, maging ang mga nanay. Panatag ka pag alam mo ang iyong anak ay nabigyan mo ng salita ng Diyos. Kung alam mo na anak mo ay sumasampalataya sa Panginoon, na anak mo, ang pamilya mo ay nabuklod sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Panatag ka May tiwala ka. Na alam mo na may matatag na pundasyon ng pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya bilang mga ama, ini-encourage ko po kayo. Gamitin po natin ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan po ng pagpapayo, pagdidisiplina, at pagkakaroon po ng isang pamilya sa atin. Kasi po, I tell you, ang salita po ng Diyos ay tunay na gabay po sa buong pamilya. At nakakalungkot nga po,
Ang tinitira po kasi ng kaaway, family. Kapag bumaksak ang isang pamilya, yung pillar of society, yung pamilya, marami po ang nasisirang pamilya. Pero kapag ang tatay mo ay righteous father, I tell you, lagi kang maging masaya. Dinaig mo pa ang manalo sa loto. Totoo po yan. Kasi alam mo yung panatag ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan na ang tatay mo walang bisyo, may pananampalataya, alam niya, tinataguyod yung pamilya niya na kahit hindi ganun kayaman. Pero ang yaman niya ay ang Panginoon. Kapag naging yaman mo ang Panginoon, naging yaman ng pamilya ang Panginoon, I tell you, magtatagumpay ka at puno ng pagpapala ang buong pamilya mo. Amen? Kaya, a righteous father. Kaya kung di pa rin, di naman kasi natin masasabi sa isang pamilya, ang ama natin ay righteous, lalo hindi mananampalataya, ipanalangin po natin sila. Kasi po, yan po ang disenyo ng Diyos sa bilang mga ama. At idinuturo ng matuwid na ama ang pagtuklas ng kaalaman. Hindi napapansin, pag ang tatay mo ay righteous, laging may ang tinuturo sa iyo, may wisdom. May wisdom na itinuturo. Ano sabi dito sa Kawikaan 4:7-9? Sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. Tanggapin mo't pahalagaan ng karunungan dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan. Magiging parang koronang bulaklak ito na magbibigay sa iyo ng kagandahan. Alam mo, minsan po yung karunungan, ito yung pag-aaral eh. Di po ba? Sa ating studies. Kailangan, minsan nagpapaaral tayo sa mga private school, papa-tutor, para magkaroon tayo ng kaalaman. Bakit? Kasi ang mga anak natin, pag sila'y nakagraduate o nagbigay ng karangalan, isa pa siyang corona na nagbibigay ng karangalan sa mga nanay. Sa mga magulang, di po ba? Kaya pag may nagtatapos with honors, ang unang-unang tuwa ang mga magulang. Naalala ko pa, may napanood po ko, isa po siyang anak po ng pedicab driver. At siya po ay naging magna cum laude. Na ang kanyang pong kinuha ay, ano ba yung kinuha niya? Basta magna cum laude siya. At yung kanyang speech patungkol po sa tatay niya. Na kung saan umiiyak nga siya, sabi niya, kahit pedicab driver siya, ang tatay niya, pinagmamalaki niya. Bakit? Kasi puno ng kaalaman yung ibinibigay. Magtapos ka ng pag-aaral, anak. Yan ang may ibibigay ko na kasang karangalan. Na kung saan ka, kahit namatay ako, may kaalaman ka na hindi kaya nakawin ni numan. Yan po ang righteous father. Laging iniisip. Kasi po bakit? Meron akong kakilala. Dahil ang tatay walang pinag-aralan, ang sabi sa anak, huwag ka na rin mag-aral. Tignan mo kung madiskarte ko. Huwag ka na lang katulik ka sa akin. Yung minsan sinasabi ng mga lalong hindi matuwid na tatay, walang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Nakakalungkot. May ganyan po mga ama. Pero pag ang isang ama ay righteous, ang laging ibinibigay ay wisdom na nagagaling sa Panginoon. Ano ba yung wisdom na ito? Yung tama na kung saan inilalagay mo ito sa tamang pamamaraan. Kasi marami pong wisdom, kaalaman, matalino. Pero ginagamit sa kasamaan. Di po ba? Mga tapos ng Harvard nga eh. Pero nangungurakot. O, di sabihin, hindi ginagamit sa tama. Pero yung kaalaman at ang righteous father, binigbibigay sa'yo ng wisdom, pero gagamitin mo for the glory ng ating Panginoon. Yun ang mahalaga. At sa nasabi na dito, itinuturo ng matuwid na ama ang kahalagahan ng pakikinig. Na kung saan, yung bagay na ito ay tamang aral na nagbibigay buhay at ibinibigay nito yung tamang pakikinig. Sino po dito yung mga anak na laging nakikinig sa kanilang ama o magulang? Pakitaas ang kamay. Kahit mga ama ka na rin, pero ikay laging nakikinig. Ibig sabihin yung mga anak kayo na hindi na nakikinig. Magtetingin kawali na lang. Pasok dito, labas dito. Di ba? Mga ganyan. Maraming nagtatawanan, no? Maraming mga, di ako yun. Ikaw yun. Sa iyo yun. Kasi madalas, lalo na kung yung ang pangangaral, di ba? Yung sinunod yung mga anak na gusto laging sinasabon ng kanyang magulang. Yung sinasabon, lagi nilang pinangangaralan. Ayaw mo yun, di ba? Pero mayroon po yung pakinabang. Mayroon pong dahilan po yun. Ano po sinasabi dito sa Kawikaan 4:10-13? Anak,
Pakinggan mo at tanggapin ang mga sinasabi ko sa iyo upang humaba ang iyong buhay. Sino po mga anak gustong humaba ang buhay? O sabihin mo, makinig ka. Totoo po yan. Kasi minsan hindi natin pinahalagan. Pero mismo si Solomon na isang puno ng karunungan, sinabi niya ito. Matalino itong si Solomon. Bakit niya sinabi? Kasi nga, natutunan niyang makinig sa kanyang tatay na si David at lalo sa Diyos, humaba ang kanyang buhay. Ano pa sabi? Tinuruan na kita ng karunungan kung paano mamuhay sa katwiran. Kapag ikay naglalakad, walang haharang sa iyong mga hakbang. Kapag ikay tumatakbo, hindi ka matatalisod. Huwag mong kalilimutan ang pagtutuwid ko sa iyong pag-uugali. Ingatan mo to sa iyong puso, sapagat mabubuhay ka sa pamamagitan nito. Alam niyo po, kasi pag tayo nakikinig, anong ibig sabihin nun? Sinasa puso natin at higit sa lahat, ginagalang natin ang ating magulang, ang ating ama. Kaya alam niyo po ba, kapag tayo nagsasalita sa mga anak natin, ito, makinig kayo mga anak, isang kabastusan pag hindi kayo nakikinig. Totoo yan. Gawin sa inyo yon. Di ba ayaw niyo rin? Kasi parang, di naman totoo yung sinasabi mo eh. Minsan nakatingin lang sa'yo, pero ano ba yung sinabi ko? Wala. Alam niyo po ba, sabi, unang-unang dito, pag nakikinig ka, ililigtas ka nito. Wala naman siguro nagsabi sa anak, mag-drugs ka na lang. Anak, magpakamatay ka na lang. Anak, wala naman eh. Kasi ang righteous father, ang laging ibinibigay sa'yo, yung makakabuti sa'yo. Kasi ang ginagamit ng righteous father ay galing sa Diyos Ama. Naniniwala kayo ang ating Diyos ay mabuti? Ang iniisip lagi yung pinakamabuti. Kaya pag ang iyong father is a righteous father, nanggagaling ng karunungan mula sa Ama, ang ibinibigay sa iyo mga aral galing sa salita at galing sa ating Panginoon. Kaya makinig kayo. Ang sabi nga dito, kung babasahin ito, kapag ikay naglalakad, walang harang sa iyo mga hakbang, ibig sabihin, ililigtas ka. Alam mo bakit? Kasi yung binibigay na aral, nagiging wisdom sa iyo. O huwag kang pupunta o sasama sa mga kaibigan mo ng mga nagdadrag, sa mga masasamang bisyo. Lumayo ka dyan. Di ba? Inilalayo ka sa mga gawain ng masama. Kasi mostly, ang mga kabataan hindi nakikinig. Nakinig na lang kapag may nangyari na. Pero bilang isang ama, patuloy pa rin ang pagbibigay ng mabuting aral. Kaya makinig kayo. Sabi mo sa mga katabi mo, makinig ka ha? O ngayon pa lang, hindi na kayo nakikinig eh. Alam niyo po ba, kaya nga faith comes from hearing. At ang hearing na yan sa ating magulang, lalo nagpapasigla ng ating relasyon sa ating pamilya. May nakakita na po ba kayo na isang pamilya hindi nag-uusap? Di po ba? Kaya ang isang pamilya, makikita mo masaya dahil nag-uusap lagi sila eh. May masayang pamilya, nagtatawanan eh. Bakit? May pagkakataon, ganun din ang magulang, nakikinig din sa mga anak, ang anak nakikinig din sa magulang. Vice versa at nagiging maayos ang pamilya. At ganun din po sa relasyon natin sa ating Panginoon. Nakikinig ang Diyos sa atin at natuto rin dapat tayong makinig sa sinasabi ng Diyos para sa atin. Hindi naman lagi ang Diyos ang nagsasalita eh. Minsan nakikinig din siya. Di ba, pag umiiyak tayo, nananalangin, nakikinig siya, alam niya. At lalo pa kaya ang ating mga tatay. Pag tayo ay binigyan ng mga aral, tamang patnubay sa buhay, makinig po kayo. Lalo na kung ang tatay nyo ay matuwid at may pananampalataya. Kaya naman ang payo sa ating mga ama, kumuha tayo at magdagdag ng kaalaman mula sa Diyos. Ayan po ang payo ko rin. Para lalo tayong may sustain yung bibigay natin mga kaalaman sa ating mga anak, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagsisimba, Bible study, temple group, o mga bagay na magpapatibay sa ating pananampalataya. Kasi paano ka magbibigay ng kaalaman kung wala kang kinukuhanan na wisdom? Kung meron kayong spiritual parents, well good, mas maganda, may nagme-mentor sa inyo. Bakit? Yun ang kahalagahan eh. Naalala ko lang si Pastor Mike kasi mahilig po yung mag-ano sa akin. Pag may problema ako, may simpleng bagay lang. Bibigyan niya ako ng kaalaman. Totoo yan.
Kaya nire-treasure ko po yan. Pag naalala ko yun, naalala ko din si Pastor Mike. Bakit? Kasi minsan nakikinig ako na hindi pa naman kailangan to eh. Pero dumarating sa point, yung sinabi niya na nagagawa ko sa takdang panahon. Hindi porket sinabi ng tatay niyo, ngayon na, hindi ganon. May pagkakataon yan para sa mga darating na sitwasyon sa buhay mo. Yun po. Kaya nga, makikita natin na dapat tayong makinig. At ang pangalawa, ang matuwid na ama ay lumalayo sa daan ng kasamaan. Kaya hindi po natin may tatanggayan. Kung sinasabi na tatay mo, mabait akong tatay, righteous ako, pero tingnan mo yung daan na kanya nilalakaran, matuwid ba ito? Kasi sa bunga makikita kung talagang matuwid eh. Sa bunga makikita ang isang puno. May isang puno ba na mangga, mamumunga ng ubas? Wala. Kaya ang matuwid na ama ay nagpapakita at lumalayo sa daan ng masama. Ano sabi sa Kawikaan 4:14-17? Huwag mong susundaan ang daan ng mga masasama. You know? Sinasabi yan ng righteous father sa mga anak. Huwag mong gagayahin ang ginagawa nila. Iwasan mo ito at huwag itong dadaan. Talikuran mo ito at patuloy sa matuwid na daan. Sapagkat ang taong masama ay hindi makatulog kapag hindi makakagawa ng masama o walang naipapahamak. Ang pagkain nila ay paggawa ng kasamaan at ang inumin nila ay paggawa ng karahasan. Wala pong ama na matuwid na kanyang anak ay gustong mapasama. Sino po dito mga tatay ang gusto mo sa anak mo mapasama? Sino pong ama na ang gusto mo sa anak mo ay mapabuti at magtagumpay sa buhay? Amen. Di ba yun ang gusto natin? Yan din ang gusto ng Diyos Ama sa atin. Kasi yan ang talaga ang plano ng Diyos Ama. Na magtagumpay tayo at magpapala tayo sa mga bagay na kung saan masasabi, ay talagang itong tatay nito, ay righteous, itong pamilya nito, ay tunay na may pananampalataya. Kasi iba talaga eh. Iba yung pamumuhay na nakikita sa inyo. Walang nakikitang masama. Hindi ko sinasabi magiging perfect ang pamilya nyo ha. Kundi kinamumuhian nyo yung paggawa ng masama. Magkaiba po yun. Na kayo perfecto at saka yung ayaw nyo yung gawain ng masama. Kasi pag inaayawan natin yun, ibig sabihin, lumiliit yung ating paggawa ng kasalanan. I tell you that, sabihin ko po sa inyo, walang perfectong ama. Ano po? Walang perfectong pamilya. Pero may pamilya na umiiwas sa masama. Di po ba? Iba po yun. Kaya makikita po natin, pag yung tatay, a righteous father, makikita mo, ayaw niya yung dinadaanan ni masama. Ayaw niya na yung kanyang anak ay magkakaroon ng impluensya sa mga hindi magaganda. Lalong-lalo na po ngayon, open po ang social media. Na marami po sila makukuha na taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa tingin mo, mabuti, pero pag i-analyze mo, parang may tama. Halimbawa na lang, nasabi ko na po ba last week to? Tama po ba? Gusto ng Diyos na maging masaya ka? Tama, di ba? Gusto ng Diyos na maging masaya ako. Tama po? Tama po ba? O may tama? Di ba, naguluhan din tayo? Bakit? Dahil sa kagustuhan na maging masaya, dinamit mo ba yung pangalan ng Diyos? Di ba gusto mo masaya ako, sabi ng Diyos? Oo, kaya makikipagrelasyon ako. Kahit may asawa na ako, makikipagrelasyon ako sa mga kapwa ko na may asawa rin. Kasi gusto ko sumaya eh. Nakita niyo, may tama? O, yung mga ganun yung mga kabataan. Nag-aaral ka pa lang, sis, gusto ng Diyos na maging masaya ako. Kaya magkakaroon ako in timely relationship. Kasi gusto ng Diyos maging masaya ako eh. Doon po nakikita natin na kung saan, ito bang sinasabi mo maging masaya ka, hindi patungo sa masamang alin, pupuntahan mo. Kasi hindi nyo napansin, ako na naman, gusto ko lang sumaya. Kaya yan po ang tinanggal ng Diyos sa atin nung tinanggap natin si Jesus. Si Jesus na ang nabubuhay sa atin, hindi na tayo. Kaya siya na. Kaya tatanggalin na yung kagustuhan mo. You must die to yourself. At ganyan din po ang Ama. Alam niyo bakit? Kailangan mo magpakita ng mabuting halimbawa sa kanila para sundan mo. Sundan ng anak. Di po ba? Kasi righteous ka eh. Sabihin mo ba sa anak mo, anak, huwag ka maninigarilyo, pero naninigarilyo ka. Huwag mo akong tutularan. Titingin mo, hindi ka tutularan ng anak mo. Ikaw mismo, nagpapakita ka ng masama. A righteous father nagbibigay ng magandang impluensya o halimbawa sa kanilang mga anak.
At tinuturi na matuwid na ama ang pagtahak sa matuwid na daan. Sino po dito ang tatay? Pakitaas ang kamay. Na ang buong pamilya niya ay nandito. Pakitaas, ang buong pamilya mo nandito. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit po? Pinangungunahan nila ang kanilang pamilya sa pagtahak sa tamang daan. Kaya blessed ang isang pamilya. Mismo ang ama ay nangunguna sa pagpapalagong espiritual. Sa kultura ng mga Pilipino, ang kultura, ang mga tatay, hindi, sa mga boring ang simbahan, hindi masaya. Kayo na lang, kayo mag-iina. Hindi napansin yun? Sa pamilya kultura ng Pilipino? Ang mga nagsisimba, mga nanay, mga anak lang, ang tatay, wala. Sino nakaranas sa pamilya? Ganon, di po ba? Ganon. Kultura yan eh. Kaya mapalad ka, lalo anak, asawa, na ang asawa mong lalaki ay nangunguna upang daan ka sa matuwid na daan. Ang pagsisimba, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang tamang daan na dapat pinangungunahan ng mga tatay. Ano po sabi sa Kawikaan 4:25-27? Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Itinuturo talaga ang tamang daan. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan. Lagi niya itinuturo. Anak, huwag mong gawin yan, makakasama sa iyan. Anak, huwag mong gawin yan. Bakit? Kaya nga may kasabihan ng mga tatay, di ba? Ng mga nanay din. Papunta ka pa lang, susunod? Pabalik na ako. Yung naranasan mo, naranasan ko. Kung gusto mo maranasan, naranasan ko na yan. At hindi maganda ang naging resulta. Kaya itinuturo pa lang yung huwag kang dadaan dyan, anak. Nadaan na ako dyan. Yung pagdaan na ako dyan, nahihirap na akong bumalik. Bakit? Gaganon-ganon na ako sa sobrang lasing eh. Gusto mo pa rin daanan? Hindi ang papunta yan, adik yan. Naku, huwag mong pupuntahan. Mauubos ang pera mo, matututo ka pang magnakaw. Sumagot sa pamilya mo, pumatay. Dahil sa ganyang gawain. Makikita natin na ang ating Ama, lagi tayong dinadala sa tamang daan. Laging tinalagay tayo sa makakabuti sa atin. Kaya mga anak, I tell you, makinig kayo. Sundin nyo yung payo ng iyong mga magulang. Bakit? Sa future nyo, magbe-benefits kayo. Totoo yan. Magbe-benepisyo kayo. Huwag nyo sasabihin, KJ naman ni tatay, Killjoy, gusto ko lang naman maging masaya. Yan na naman ang problema natin. Kapag inunuro mo na naman sa sarili mo, lahat po na patungkol sa sarili mo, makasasama sa'yo. Yan po ang katotohanan. Kaya ang gusto ng Diyos siya yung mag-maniobra ng buhay natin kasi hindi ka mapapahamak. Lalo na ang tatay mo yung righteous father, hindi ka ipapahamak nito. Ang pakikinig at pagsunod sa mga aralan ng Diyos ay pagtahak sa matuwid na daan. Kailangan itanin natin sa ating mga puso at isipan ang mga salita at karunungan at payo ng ating Ama, lalo pag righteous father. Ano sabi sa Kawikaan 4:23? Higit sa lahat, ingatan mo yung isipan sapagkat kung ano ang yung iniisip, yan din ang nagiging buhay mo. Alam niyo po ba yung T principles? Kung ano yung iniisip mo, yan ang nagiging emotion mo. Pag yan ang naging emotion mo, yan ang nagiging action mo. Kaya pag ang itinuturo sa iyo ng Ama ay matuwid na daan, is naisip mo, yan ang nagiging emosyon mo. At pag yan ang naging emosyon mo, yan ang nagiging paggawa mo, action mo. Kaya mahalaga po, yung itinuturo, inilalagay sa isip. Dapat hindi nag-stagnant dito, tumigil na lang dito. Dapat pumapasok sa puso upang lumabas yan, maging aksyon. Alin? Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dati hindi ko po inaano po yan. Pero sabi nga, kung ano ang laman ng isipan mo, yan ang nagbubukal sa puso mo. Kung ang puso mo ay naglalaman ng kaalaman at karunungan at pagmamahal mula sa Diyos, lalabas sa iyong mga labi yan at nagagawa mo. Kung di mo pinakikinggan mga anak ang iyong aral at mabubuting sinasabi sa iyo ng Ama, anong pinapasok mo dito? Social media? Corrupted sa mga social media, kinukurap ang iyong mind, ang iyong puso. Kaya hindi mo napapansin mga anak, hindi mo napapansin sa sarili nyo, nagiging para kayong bayulente, palasagot sa magulang. Bakit? Ang sinusunod nyo kasi, ang inilalagay nyo sa isipan nyo, hindi galing sa aral mula sa salita ng Diyos sa ating mga magulang. Kundi sa nababasa, napapanood. Ang laki po ng danger po ngayon yan, lalo sa social media. Ang laki po ng danger. Lalo na pumapasok tayo sa AI. Ano yung AI?
Artificial intelligence. Hindi mo na kailangan ng inversion. Kailangan mo na AI. Hindi po disenyo ng Diyos yan. Kaya nga sabi nga ni Juan, naging ganap ang aking kagalakan nung kasama ko kayo. In person, tao ang kailangan. Kasi po ang AI, wala pong emosyon yan, walang pagmamahal. Kinirate tayo ni Lord sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yung righteous father, mayroong pagmamahal ng Diyos yan na kung saan ibinibigay sa buong pamilya niya. Kaya ulitin ko, mapalad ka kapag ang tatay mo ay righteous. Sasabihin ko sa inyo, hindi perfecto ang tatay ha. Pag sinabing righteous, hindi perfecto. Kundi may pananampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, magalak ka. Totoo yan. Magalak kayo. Mga pamilya na may tatay talagang righteous kasi hindi kayang bayaran ng pera po yan. Hindi kayang suklian na anumang bagay dito. Bakit? May pagmamalaki mo parang corona. Ito ang tatay ko. Kahit anong trabaho niyan ay nagsasaka, mangingisda, tricycle driver, construction worker, etc. Na tingin ng mundo ay mababa. Pero sa tingin ng Diyos, ikararangal mo yan at magbibigay sa iyo ng tagumpay. Hindi lamang dito, maging sa kabilang buhay. Yan dapat ang hinahanap natin sa isang pamilya. Amen? Mga anak, sabi ko sa inyo, huwag po kayo maghanap. Pag sabi, ang tatay ko hindi nagbibigay sa akin ng ganito. Siguro, pag nakita mo ang tatay may matuwid, sapat na yun, higit pa sa kayamanan ng mundong ito. Kasi bakit? Hindi ka mapapahamak. Magbibigyan ka ng karangalan, ilalayo ka sa kasamaan. Kasi lahat ng ino-offer po ng mundo, pansamantala lang kasiyahan. Diba, marami naman kayong alam na maraming tatay, mayaman nga, pero tinan yung mga anak. Adik, lagi nakukulong, magulo ang pamilya, hiwalay yung asawa. Yan ba ang disenyo ng Diyos? Hindi. Masaya pa ba sila? Oo, masaya, nabibili nila. Pero pagdating, at the end of the day, malungkot pa rin sila. Kaya nga patuloy sila nag-ahanap na magsusukli doon sa mga emptiness, yung kawalan nila. Pero pag ang isang pamilya may righteous father, yung emptiness nawawalan, napupuno ng pag-ibig ng Diyos, kapayapaan, kagalakan, at kapahingahan dahil ang tatay ko ay matuwid. Amen? Hindi kayang palitan ng pera yun. Kaya minsan ngayon, lalo ngayon, Father's Day, paano tayo, lalabas ba tayo? Nagkataong walang budget. Kung ang tatay mo ay matuwid, isang bagay na, hindi ka lang nabusog, napayapa ka pa. Di po ba? A righteous father. Ang matuwid na may nagtuturo ng tamang pananalita. Ayan, mga tatay, dapat halimbawa din po tayo. Naging guilty rin po ako kasi kilala nyo naman ako, malakas po boses ko. Minsan, sa pamilya ko, kala nila nagagalit ako. Malakas lang talaga boses ko. Ayun ko, sa mga Ilocano, ganyan Nag-uusap, kala mo nag-aaway. Nag-uusap lang po kami. Ganun lang po yun. Minsan kasi namin misinterpret, namin misunderstood yung mga bagay na yun. Kaya nagsasorry din ako. Anak, hindi ako sumisigaw. Isasalita lang ako. Papaliwanag lang ako. Kasi ano po kahalagahan nun? Kasi nagiging impluensya yung ating pananalita at gawa sa kanila. Kung ang tatay nagsisinungaling, aasahan mo yung pamilya mo, hindi ba magsisinungaling? Kaya mahalaga po ang tatay po ay may righteous father. Bakit? May katapatan. Ano po sinasabi dito sa Kawikaan 4:24? Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. As a father, dapat binibigyan po natin ng impluensya ang ating mga anak na magandang impluensya lalo po sa pananalita. Lalo may mga joke na green joke. Lalo kung may anak ka ng lalaki. Pag pinag-uusapan ng green joke, parang anak mong lalaki, okay. Di po ba? Anak, mana ka sa akin talaga. Gwapo lang, kaya ang dami mong girlfriend Ganun pa yung mga biro na pero may impact yun. Minsan nga, di ba, yung sabi ng anak, Tay, ang galing ko, wais ako. Bakit? Hindi ako nagbayad sa nakalimutan ko magbayad sa jeep Ang wais mo talaga, anak. Natuwa pa. That minsan tayo, ang nangunguna na alam mo mali, alam mo nagsisinungaling, itama natin. Kasi mostly kasi sa mga tatay, kaya namin nagsisinungaling, lalo sa kanilang mga asawa. Sino po dito tapat sa kanilang pagbibigay sa asawa sa finances? Pakitaas ang kamay. Yung talagang talagang buong-buo kung binibigay ko sa asawa ko ang aking sweldo. Walang bulsa sa balat. Walang bulsa doon sa balat.
Bakit? Kasi yung mga ganon, yung may mga asawang lalaki, yung nagkakaroon ng bulsa sa balat kapag may mga bisyo. Naranasan ko yan eh. Lumalabas ang pera kapag sa barkada. Diba yung ganon? Pero pag a righteous father, ang unang-una yung natutuwa ang nanay. Bakit? Righteous yan, binibigay lahat sa akin. Ang kanilang sahod at ibinibigay ko lang yung allowance. Di ba ang saya? Kaya marami di mga tatay, nagre-reklamo pang anong kinakain. Ba't ganyan kinakain natin? Sasabihin ng asawa, bakit? Nagbibigay ka ba? Sige, wala ibinibigay, naghahanap pa ng pagkain. A righteous father, pinagmumulan ng mabubuti at ang pananalita lagi nakaka-encourage. Yung napapansin, pag ang tatay ay righteous, at may kaguluhan na sa loob ng pamilya, sasabihin yan, kalma-kalma lang, huwag tayo mag-ano. Sila yung tagapamagitan. Kasi sabi sa Panginoon ng salita din, ang nangunguna sa kapayapaan ay makakaranas ng kaharian ng Diyos. Kaya mga tatay, dapat tayo yung peacemaker. Na kung may kaguluhan na, tayo yung tagapayapa. Nanay talagang, hindi naman, katatapos na ng Mother's Day, pwede ko kayong tirahin. Nagumagawa minsan din sa pananalita nila. Pero ang mga tatay, dapat tayo yung peacemaker. Lalo sa mga anak. Kasi alam niyo mga nanay, mga echo yan eh. Nagsalita na ang tatay, may second demotion pa ang nanay. Di ba ba? Marami tumatawa. Di ba ba? Nagbigay na ng payo ang tatay, may second demotion ng mga nanay. Pero ang maganda po kasi sa tatay, yun nga, pag righteous, lagi may kabuluhan ng sinasabi. Ano po? Dapat angkop at nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon yung ating sinasabi. At sa huli po, paano pastor yung wala na akong tatay? Wala na akong magulang. Yung tatay ko, hindi naman nagpakatatay sa... Alam niyo po, may nangyari. Kuwento ko na huling-huli po. Nangyari po ito sa Makati noon. Encounter. Men's encounter. May isang kabataan. Kasi sa encounter, may father's love eh. Hindi po ba siya pag-encounter na. Habang nag-ano po patungkol sa ama, umiiyak siya ng iyak. Ano po siya ni Pastor, ni isang pastor, Nestor. Ba't iyak ka na iyak? Iyak siya ng iyak patungkol sa tatay niya. Alam niyo po ba kung bakit siya nang iyak? Sabi niya, mo pastor, dahil di ko nga po nakilala ang tatay ko. Lumaki na po ako, nagkaroon na ako ng pamilya. Sabi niya ganun. Ang gusto ko lang naman makilala tatay ko. Kaya, dahil makulit siya sa nanay niya, tinuro ko sino. Alam niyo po ba nakakalungkot? Nung pumunta siya sa tatay niya, itinakwil siya ng tatay niya. Sabi ng anak, hindi ko naman po kailangan yung finances, yung bibigay sa akin. Hindi po. Nung makilala ko po kayo, sapat na po sa akin yan. Pero hindi po yun ang nangyari. Itinakwil po siya. Kaya iyak siya ng iyak. Hindi naman lahat sa atin, di ba? Mayroon tayong magandang tatay. May righteous father tayo. Mostly pa nga, mga tatay natin, ito yung mga... Sana kung magkakaroon ng ibang tatay, papalitan ko. Kasi hindi maging, di ba? Kung magkakaroon ng another na tatay, sana hindi na lang siya. Lalo yung mga tatay na nambubugbog, tatay na hindi kinakalinga ang pamilya. Di po ba? Sabi, Lord, meron pa ba? Sana iba na lang. Pero ang sabi po ng Panginoon, sa panghuli po nating verse, sabi po dito, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Amen? Kung wala tayong righteous father dito, meron tayong righteous father or perfect father, ang amang nasa langit. Amen. Kaya kung may pananampalataya ka at walang nagkaroon ng mabuting ama sa'yo, don't worry, sabi ng Panginoon, ako ang mag-aalaga sa'yo. Napakagandang pangako sa atin ng Panginoon. Kung hindi ka nakaranas ng pagmamahal sa iyong tatay, huwag kang mag-alala. Sabi niya, ako ang mag-aalaga sa iyo. Alam niyo po, as we celebrate Father's Day, sana po yung mga anak ko, naging anak din po ako, lahat po tayo. Sana i-treasure po natin ang ating ama. Kasi hindi po sa lahat po ng panahon, makakasama po natin sila. Lahat po tayo may hangganan. Pero masarap isipin, kahit mawala ang iyong magulang, nanay mo, tatay mo, meron kang memories na napakagandang iniwan ng magulang mo para sa'yo. At kung wala naman, sabi nga ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Sapat ako para alaga at maranasan mo yung pag-ibig na yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.